Kinabukasan ay maaga kaming lumuwas papunta ng Maynila. Habang nagmamaneho si Zeke ay hindi ko alam kung bakit sobrang lakas ng pintig ng puso ko. Dahil kaya ito sa girlfriend niya? Alam na kaya niya na mahal pala ako ng boyfriend niya? Na asawa ko? Pero isa lang ang gagawin ko. Hindi ko ibibigay si Zeke sa kanya. Lalong lalo na ngayon. Kasi sinabi nito na mahal niya ako. Honey, anong iniisip mo? Biglang tanong ni Zeke sa akin. Wala naman. Wala sa sarili kong sagot. Ano, nagugutom ka na ba? Tanong nito. Oo, sagot ko naman. Bigla naman nag-red ang pedestrian traffic light, kaya tinigil nito ang sasakyan at bumaling sa akin. Honey, okay ka lang ba? Tanong pa nito at inabot ang kamay ko. Oo naman. Pero nakikita ko sa mga mata mo na may problema ka. May problema ba? Tanong pa nito. Paano yung girlfriend mo? Nauutal kong tanong dito. Hindi ko pa nga nakakalimutan yung sinabi niya noon. Natatakot ako baka pinaglalaruan lang pala niya ako. May tiwala naman ako sa mga sinabi niya pero wala akong tiwala sa babaeng yun. Honey, tinawagan ko siya kagabi bago ka natulog. Magtatanong pa sana ako pero nag-go sign na ang traffic light. Kaya pinagsawalang bahala ko na lang yun. Mag-order pa sana si Zeke ng fast food pero sinabi ko na sa bahay na lang kami mag-breakfast. Kaya pinagpatuloy na lang nito ang pagdadrive papunta sa bahay. Nang makarating na kami doon ay hinanap ng mga mata ko si Lee pero hindi ko ito nahanap. Napansin siguro ni Zeke kaya nagtanong ito. Oh, bakit Han? Tanong pa nito at nilibot ang buong kabahayan. Wala. Sagot ko at pumasok na sa loob ng bahay. Pumunta ako sa kwarto ko pero nakalak na yon kaya pinuntahan ko si Zeke sa kwarto nito. Naabot ko pa itong wala siyang pang itaas kaya napabuntong hininga ako. Han? Tanong ko naman. Sana pala yung mga gamit ko? Nandito. Tinuro nito sa closet kaya tuluyan akong pumasok sa kwarto niya at kumuha ng damit na susutin. Han, magsha-shower lang muna ako ha. Sabi nito. Hinalikan naman niya ako sa noo. Tiningnan ko ang higaan. Yun ang higaan na ginamit nila ng girlfriend niya. Bigla na namang nanumbalik lahat sa isip ko ang ginawa nilang kalokohan sa kwartong ito. Sumakit na naman ang kalooban ko dahil sa naisip ko na yun. Lumabas agad ako sa kwarto niya at pumasok sa isa pang CR at doon na naligo. Pagkatapos ay dumiretso na agad ako sa kitchen para magluto ng breakfast. Ang niluto ko ay steak at egg at nagtimpla na rin ako ng coffee. Inilapag ko ito sa mesa. Ilang sandali pa ay narinig ko na ang yapak papunta dito. Hinugasan ko na muna ang kamay ko bago umupo doon sa upuan katabi ni Zeke. Ako na sana maglalagay ng pagkain sa plato niya nang naunahan niya ako. Pagkatapos noon ay sinunod naman niya ang lalagyan ng plato ko. Habang kumakain ay sobrang tahimik namin. Parang noon lang, hanggang sa matapos na kaming kumain. Nakita ko sa gilid ng mata ko na nakatingin sa akin si Zeke. Tumayo na ako at nagsimula ng iligpit ang pinagkainan namin. Pagkatapos ay inilagay ko ito sa may lababo at nagsimulang hugasan ito. Sa kalagitnaan ng paghuhugas ko ay may biglang yumakap sa akin, sa aking likuran. Alam kong si Zeke yun kaya pinagsawalang bahala ko na lamang. Nang matapos ko na ito ay humarap ako sa kanya. Nakikita ko sa mga mata niya ang lungkot. Siguro dahil sa sobrang tahimik ko. Honey, may nagawa ba akong hindi mo nagustuhan ngayon? Tanong niya. Wala naman. May problema ba? Wala nga, okay lang ako. Sagot ko naman. Han, please sabihin mo naman sa akin. May paghihinakit na sa ni Zeke.
Ano kasi Zeke, ayoko na sa bahay na to. Sagot ko naman, bigla itong yumuko. Bakit? Naalala mo ba lahat ng mga nagawa ko? Tanong pa niya. Naalala ko lahat ng mga hinanakit ko dito. Ayoko na kasi dito eh. Nararamdaman kong namamasa na ang aking mga mata sa luha. Huwag ka mag-alala, aalis tayo dito. Gagawa tayo ng mga bagong memories. Okay ba yon? Sabi nito at pinunasan ng luha ko. Hindi ko na lang namalayan at tumulo na pala ito. Tumango na lamang ako at tiningnan ako nito sa mata habang dahan-dahang inilapit ang mukha niya sa aking mukha at pumikit ako. Ilang sandali pa ay naramdaman kong hinalikan niya ako. Naging mapusok yon at hanggang sa maubusan na lang kami ng hininga. Mahal na mahal kita, honey. Sabi nito at hinalikan niya ang aking mukha at natawa naman ako. O yan ha, napangiti na rin kita. Sabi pa nito. Ngiti lang ang naisagot ko sa sinabi niya. Bigla ito nagsalita na siyang dahilan ng paglaki ng aking mata. Honey, ano kasi gusto ko na sanang magkaanak. Mga 6 siguro. Sabi pa niya. Pabiro ko siyang tinampal. Hoy, grabe ka naman. Kala mo ba madali manganak, ha? Sabi ko pa. Kaya nga susubukan eh. Sabi pa nito at lumapit sa akin. Bahala ka nga dyan. Sabi ko at nilampasan ito. Narinig ko pa nga itong tumatawa. Napailing na lamang ako sa aking iniisip. Pumasok ako doon sa isang kwarto na ika-4 na pinto. Bigla ako nagulat nang may nagsalita sa likod ko. Han, dito na muna tayo ngayon ha. Okay lang ba? Oo, okay lang. Sagot ko naman. Gusto mo makita ang mami at daddy mo? Biglang tanong nito. Bigla naman ako na-excite sa kanya sinabi. Sige. Masayang sagot ko. Tumango lang ito at pinisil ang aking pisngi. Okay, mag-ready ka na. Pupunta tayo sa company ng mami at daddy mo. Na mami at daddy ko na rin. Sabi nito. Natawa tuloy ako sa sinabi niya. Pagkatapos na nagbihis na ako at nag-ayos. Itutuloy.